Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Wow! Ang daming sasakyan nito! Grabe talaga! Bakit kaya inabandona na lang dito yung mga ganitong kagagandang sasakyan? Ano naman ang maganda sa mga yan, kuya? Tingnan mo, oh. Mukhang maayos pang ilan dito eh. Saglit nga, tingnan ko yung mga nasa loob. Kuya, umalis na tayo dito. Nakakatakot ang lugar na to. Ang KJ mo naman. Ngayon lang tayo napadpad sa ganitong lugar eh. Kaya manahimik ka dyan, oh. Pero kuya, kung gusto mo, mauna ka na. Hindi kita pwedeng iwan dito. Para ka namang sira eh. Nagtataka nga ako sa iyo eh. Bakit sabi mo magaganda sa sasakyan na nakikita mo? Ang papangit kaya nun. Anong trip mo kuya? Mabuti pa umuwi na tayo. Baka hinahanap na tayo nila mama at papa eh. Sandali lang. Tingnan mo yun oh. Wow! Bagong modelo to ah. Ito yung nakikita ko sa TV ng BMW. Ang gwapo! Grabe! Ano ka ba kuya? Ang kulit! Huwag mong pakialaman ng hindi sa atin oh. Ang ingay mo naman eh. Kanino ko ba sinasabi sa'yo na mauna ka na umuwi? Punta ka na doon kina mama at papa. Huwag kang magsusumbong ha. Kung hindi, lagot ka sa akin. Anong sasabihin ko pag tinanong ka nila sa akin? Sabihin mo may pinuntahan ako at hindi mo alam kung nasaan ako. Muling ibinalik ni Roy ang atensyon sa mga nakabasurang sasakyan. Isa-isa niya itong binuksan. Kinuha niya rin ang nakasaksak pang susi at sinuri ang mga upuan. Pinakailaman na rin niya ang mga pyesa noon. Tuwang-tuwa siya sa mga bagay na nakikita ng mga mata niya. Yung kasi ang mga pangarap niya mga bagay na gusto niyang mabili. Nilingon niya ang kapatid niya noon habang lumalakad papalayo sa lugar na yon. Suot nito ang pulang jacket na inirigalo niya nung huli nitong kaarawan. Natatawang ibinalik niya ang tingin sa BMW. Tulad ng nasabi niya kanina ay maayos pa ang itsura noon. May kaunting gasgas lamang sa may bandang bintana at medyo yupi ang bandang likuran. Sa palagay ni Roy ay nasangkot sa aksidente ang ilan sa mga sasakyang naroon. Nakapagtataka lang na hindi binalikan o tinubos ng mga may-ari ang mga sasakyang iniimbak sa lugar na yon. Pawang mga mamahalin ang mahalaga ng mga sasakyan, humigit kumulang na nasa 50 piraso. Ang ilang kotse ay halata ng luma pero may ilang mga gamit pa siyang nakita sa loob ng mga ito. Kabilang na dito ang mga papel at litrato ng marahil ay mga tunay na mga may-ari ng sasakyan. Naglakad-lakad pa si Roy sa paligid at napansin niyang may ilan pa na nakaumpok at natatabunan na ng mga damong ligaw. Sa gitna ng umpukan ng sasakyan ay makikitang nakatayo ang nag-iisang puno ng talisay. Napakalaki noon at matataba ang mga dahon. May mga baging na nakakalawit na halos sumayad na sa lupa. Napangiti si Roy. Inakyat niya ang punong yon at nang nasa itaas na siya ay tinanaw niya ang halos 5 ektarya na pamana ng kanyang lolo sa kanyang ina. Naisip niyang napakadaming kayamanan ng kanyang lolo dahil bukod sa malaki na ang lupain ay maganda pa ang tanawin sa lugar na yon. Dagdag pa ang mga sasakyan na nasa palagay niya. Kung aayusin ay maaari pa nilang pakinabangan. Dahan-dahan siyang bumaba ng puno pagkatapos. Kuya, tawag ka na nila mama at papa. Umuwi ka na daw. Ay, anak ng tikbalang oh. Uy, hindi ah. Ano ka ba naman Dante? Ba't ka ba kasi bigla-bigla na lang sumusulpot dyan? Nagugulat ako sa iyo eh. Ay nako, kala ko'y humiwalay na yung kaluluwa ko sa katawan ko eh. Ang OA mo naman. Kanina pa nga ako tawag ng tawag dito, hindi mo ako naririnig eh. Anong kanina pa? Katatawag mo nga lang eh. Tara na kasi. Kanina ka pa nga pinapatawag eh. Nagagalit na nga si Papa. Kung saan-saan ka daw pumupunta. Ang pasira ka talaga ng araw oh. Minsan lang ako magsaya eh. Kahit kailan ka talaga. Mamaya niyan eh. Ako na naman ang pagagalitan ni Mama eh. Napatulala sa mukha ni Dante si Roy at mataman niya nitong tinitigan. Bigla niyang naalala na iba nga pala talaga ang trato ng kanyang ina pagdating sa kanilang dalawa.
Madalas ay galit ito sa kanyang bunsong kapatid. Hindi niya batid kung bakit ganun na lamang ang galit ng kanyang mama Lydia kay Dante. Naawa na nga siya sa laging pagpalo ng ina kay Dante. Samantalang ang ama naman nila ay hindi gumagawa ng paraan upang mapigilan ng kanyang ina sa ginagawa nitong pagpaparusa sa kanyang kapatid. Hindi to kumikilos upang pigilan ng ina sa pagpalo dito. Kahit ngayon nagbinata na sila ay ganun pa rin ang trato sa kanya. Kulang na lang ay bugbugin ito ng malala sa tuwing nagkakasala ito maski maliit na bagay o maski wala naman itong ginagawang mali. O sige na nga, halika na, muwi na tayo. Teka, ba't tinanggal mo yung jacket mo? Asan yung jacket mo na binigay ko sa'yo? Suot mo pa yung kanina, di ba? Anong jacket ba yun? Napapakamot sa ulo si Roy habang nakikita ang kalituhan sa mukha ni Dante. Sa isip niya ay pinagtitripan siya ng kanyang kapatid. Pasensya na po kuya, hanapin ko na lang yun. Baka naiwan natin sa sasakyan. Hindi ba kulay itim yun? Anong kulay itim? Ano ka ba? Talagang pinagtitripan mo ko, no? Kulay pula yung binili kong jacket sa'yo kasi yun yung paborito mong kulay. Huwag mo nga ako nililito. Hindi naman kita nililito eh. Bakit naman kita pagtitripan? Ikaw kasi kanina pa kita hinahayang umalis dito eh, ayaw mo. Mukhang pinaglalaroan ka na dito ng paningin mo. Hindi ah. Bago ka pa umalis dito kanina, suot mo pa yun eh. Imposible naman. Kuya, tara na nga. Nakakatakot na yung mga sinasabi mo eh. Bakit ako magsusuot ng ganun eh, ang init-init? Bilisan natin bago pa magalit yung dalawa. Akala ko kasi talaga suot mo yung iniregalo ko sa'yo eh. Alam ko yung kuya, pero hindi ko dala yun eh. Sa init ang panahon ngayon, hindi ko pa makakaya magsuot ng jacket lalo na kulay pula. Takot kaya ako dun. Ha? Anong sabi mo? Wala. Nagbibiro lang ako. Nagpatiuna na ang bunsong kapatid sa paglalakad. Umakyat na sila sa kalsada pataas papunta sa mansyon. Ang bahay na iyon ay pinamana ng kanilang lolo ay nakatayo sa itaas ng isang di kataasang bundok. Ilang saglit pa'y natanaw na nila ang kanilang mga magulang. Madiin ang ginawang pagkaway ng mga ito. Halata sa mukha ng kanilang ina ang pagkainis. Saan ba kasi kayo nanggaling? Kanina pa namin kayo hinahanap nitong si Dante. Hinahanap niyo po si Dante? Kanina ko pa po ito pinabalik sa inyo eh. At sabihin na saglit lang ako. Ano? Hindi naman niya pumunta sa amin eh. Magmula pa kaninang umalis kayo. Saka nagpuntang bata ka? Tahimik lang si Dante. Tara na, umalis na tayo. Kagabi na tayo sa daan. Umanda ka sa akin mamaya sa bahay. Hindi natin kabisadong lugar neto tapos gagala-gala ka. At iniwan mo pa talaga kuya mo. Ay, hindi pala niya ako iniwan, mama. Ako pa lang nang iwan sa kanya kasi umakyat ako sa itaas ng puno. Hindi ko lang po kagad napansin na naroon pa rin pala siya at kasama ko. Sinubukan niyang pagtakpan ng kapatid. Alam niyang iniwan talaga siya ni Dante at muling itong bumalik upang tawagin siya. Ngunit kung hindi ito pumunta sa kanilang mga magulang, tsak na pag-iisipan na naman ng masama si Dante. Pagagalitan na naman ito at tsak na parurusahan. Kung ganun magsisakay na kayo. Tumango lang ang asawa at sinabi nito na kailangan na nga nilang umuwi. Ang sasakyan ay nasa loob ng isang napakalaking abandonadong mansyon ng kanilang mga lolo at lola. Ang van ay nakita lang din nilang nakatambak sa may garahe ng mansyon. Ilang kutingting lang din ng ama at nilagyan ng baon nilang gasolina ay himalang umandar ito. Iniwan na nila pansamantala ang kanilang lumang kotse at yun ang kanilang sinakyan. Balak itong ipatingin ng kanilang ama sa isang mekaniko upang mas maayos itong magamit. Ang ganda naman ng van ito, Papa. Saka ang aliwalas Mukha pang bago. Parang di pinaglumaan ng panahon ano? Sumang-ayon dito ang kanyang ama. Ikinwento ni Roy ang tungkol sa marami pang sasakyan na nasa loob ng bakura na matanda sa ibaba malapit sa gubat na sakop pa ng mansyon. Panay ang tawanan nila
Ngunit sa kabila ng kanilang kaingayan ay nanatiling tahimik lamang si Dante at nakayuko. Naisip ni Roy na baka iniisip nito ang nangyari pa kanina. Oh, bakit ka malungkot? Ayos ka lang ba? Opo kuya, pasensya na po. Teka, iniisip mo bang galit ako sa'yo kaya ka nananahimik dyan? Saka, bakit ka humingi ng pasensya? Wala ka naman nagawang mali ah. Teka, may sinabi na naman ba si mama o pinagalitan ka ba niya? Magsabi ka nga. Sunod-sunod ang ginawa nitong pag-iling. Ang atensyon ni Roy ay sumandaling nawala sa kapatid nang marinig ang malakas na boses ng kanyang mga magulang. Sinabi ng kanyang ama na kanina pa sila paikot-ikot at di naman talaga nakakaalis sa lugar na yon. Anong nangyari yon? Iisa lang naman ang daan dito papunta sa kalsada. Pababa lang ang daan na ito. Paano di tayo makaalis? Sagot ng asawa ay pagmasdan daw nila ang mangyayari. Maya-maya nga ay halos sabay-sabay silang napalingon sa isang malaki at lumang mansyon. Yun ang tapat ng bahay ng kanilang lolo. Oo nga no, gagawin natin yan. Bumaba ang dalawa, samantalang ang magkapatid ay naiwan sa loob ng sasakyan. Pinagmasdan nilang muli ang lumang mansyon. Inkaanto ang may gawa nito. Nililigaw na nila tayo. Ano? Anong pinagsasabi mo? Dante, hindi oras ng pagbibiro ngayon ha. Tigilan mo yan. Saway ni Roy sa kapatid habang nakaupo pa rin sa huling upuan ng van. Samantalang ang kanila namang mga magulang ay panayang silip sa pangkamay na orasan. Pasado 7:00 na daw ng gabi ay hindi pa raw sila nakakaalis. Inabot na talaga tayo ng gabi rito. Wala tayong pagpipilian kundi ang matulog pansamantala sa mansyon. Ano po? Matutulog tayo sa nakakatakot na bahay na yan? Kahit kailan talaga napakaduwag mo. Anong gusto mo? Magpagabi tayo sa daan. Hindi mo ba alam na liblib ang lugar na ito? Baka mamaya makasalubong pa tayo ng masamang tao. Madaming rebelde dito, akala niyo ba? Walang nagawa si Roy kundi tanggapin ang desisyon ng kanyang ina at ama. Sa mansyon sila nagpalipas ng gabi. Unang pag-apak pa lamang niya sa loob ng bahay ay nakaramdam na siya ng kakaibang kilabot. Madilim ang loob ng mansyon at walang ilaw. Nakakita sila ng ilang tumpok ng kandila sa kusina at yun ang kanilang ginamit na tanglaw upang makita ang daan paakyat ng pangalawang palapag kung saan naroon ang mga silid. Dito na kayo sa may unang silid. Doon naman kami ng papa nyo. Ma, hindi po ba pwedeng doon na lang din kami sa silid nyo? Ano ba? Ang tanda mo na. Sige na, pumasok na kayo dyan. At pagpagin na lamang ninyo ang mga kama. Mas mabuti na to kaysa sa kalsada tayo matulog. Umalis na ang kanilang mga magulang at pumasok sa kabilang silid. Nagkaroon ng di magandang pakiramdam si Roy. Para kasi niyang nakikita na mukhang sementeryo ang loob ng mansyon. Tapos ay para ding may naririnig siyang tunog ng mga sasakyan. Tinatanong niya ang kapatid kung meron itong naririnig na mga ingay pero sinasabi nitong guni-guni lamang ng lalaki ang lahat. Pumasok sila sa kwarto at nagsimulang pagpagin ang kama. Mabuti na lamang at may nakabalot na puting tela sa kama kaya hindi ito masyadong nabalot ng alikabok. Mabilis nilang natapos ang pag-aayos. Nakaramdam ng kaginhawaan si Roy nang lumapat ang kanyang likod sa malambot na higaan. Ngunit hindi pa man umiinit ang kanyang likod ay bigla siyang napaupo. May narinig siyang tila umiiyak. Narinig mo ba yun? Ang alin na naman kuya. May umiiyak eh. Wala naman ako naririnig eh. Meron. Sigurado ako may narinig ako. Ay, bakit naman kasi kailangan pang humiwalay ng silid yung dalawa eh? Pwede naman tayo magsama-sama muna pansamantala sa iisang kwarto. Nakakatakot talaga dito eh. Humiwalay sila kasi hindi na sila okay kuya. Alam mo bang nagpapanggap na lang silang maayos pa ang kanilang relasyon? Matagal lang may lamat ang kanilang pagsasama. Ikaw na lang yata ang hindi pa nakakapansin eh. Kasi naman, masyado kang abala sa maraming bagay. Ano ba pinagsasabi mo?
Gumagawa ka na naman ng kwento eh. Bakit hindi mo sila puntahan para malaman mo kung ano ang totoo? Para naman may alam ka. Hindi yung naiiwan ka sa ere. Teka, bakit ganyan ka magsalita sa akin? Baka nakakalimutan mo na mas matanda ako sa'yo ha. Ako pa rin ang panganay kaya respetuhin mo naman ako. Panganay ka nga, pero wala ka namang alam. Hindi ba? At mas nakakaya yung kuya. Alam kong lahat tapos ikaw hindi. Natigilan si Roy. May punto ang kapatid subalit mas nahihiwagaan naman siya sa laki ng ipinagbago ni Dante. Hindi to palaimik o mahilig magsalita. Dati kapag galit siya, iiyak lang ito at hindi natitingin sa kanya. Pero ngayon, ibang-iba ito at halos lahat kakaiba pati ang pananalita nito. Nakakapanibago ang lahat ng ikinikilos ng kapatid. Magsasalita pa sana siya ngunit sumagi na sa kanyang isipan ang huling mga sinabi nito. Hindi kaya tama ang kapatid? Matagal nang hindi maayos ang pagsasama ng mag-asawa? Nagpapanggap na lamang itong masaya sa harap niya? Dahan-dahang umakbang si Roy patungo sa kabilang silid. Ito ang unang pagkakataong naniwala siya sa sinabi ng kapatid. Para siyang magnanakaw ng mahalagang bagay at kailangan niya pang kumilos ng walang ingay. Magaan ang mga yapak ng kanyang paa. At habang inihahakbang niya ang kanyang mga paa, mabilis rin ang tibok ng kanyang puso. Dinig na dinig niya ang palitan na maaanghang na salita sa bawat isa. Bagay na napakalayo kapag kaharap na sila. Lulugo-lugo siyang bumalik sa silid nilang magkapatid. Ano? Naniniwala ka na ba sa akin? Matagal na tayong niloloko ng mga magulang natin, no? Nakangising sambit ni Dante sa kapatid. Nakaramdam ng iritasyon si Roy nang makita ang ngising yon. Para kasi itong nang aasar at nagmamalaki. Subalit, imbis na magalit, ay nalungkot si Roy at di na napigilan pa ang luhang lumanda sa kanyang pisngi. Tila pinipiga ang puso niya nang malamang niloloko na lamang sila ng peking pagsasama ng mga magulang. Ang mas masakit pa roon, tanging siya lamang ang hindi pa nakakabatid sa mga nangyayari. Kailan mo pa nalaman ng tungkol sa itinatago nila sa akin, sa ating dalawa? Kanina lang din kuya. Alauna ng hapon nang tayo ay makarating sa abandonadong mga sasakyan. Doon ko nalaman, napakaganda pala ng hiwaga ng mundo sa labas. Punong-puno ng kasinungalingan at pagpapanggap. Natigilan na naman si Roy sa sinabing yon ng kapatid. Nakapagtataka na talaga ang mga pinagsasasabi at ikinikilos nito. Matalinghaga ngunit may katotohanan. Sumama ka na lang sa akin kuya. Pumunta ulit tayo sa maraming mga sasakyan. Teka, hindi ba ayaw mong pumunta ron kanina? Natatakot ka pang manatili ron? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Biro ko lang naman yung kanina eh. Mainit kasi kaya ayaw ko dun. Pero kuya, sigurado ako sa mga oras na ito, maganda dun ngayon. Malamig, saka tahimik. Bukas na lang ng umaga kapag maliwanag na ang paligid. Delikado para sa atin ang pumunta ron ngayon, no? Baka mamaya may mga masasamang tao dun o di kaya mga ligaw na hayop. Tumahimik na si Dante sa sinabing yon ni Roy. Magkatabi silang nahiga sa mahabang kama na bagamat nangangamoy alikabok ay mas pinili niyang isubsubang muka sa kanilang higaan. Naramdaman naman niya ang pagdantay ng palad ng kapatid sa kanyang likod saka hinelis siya sa malamyos na tinig at hindi niya namalayang siya ay nakatulog. Kuya, gising na, tanghali na. May magandang balita ako sa'yo. Ha? Anong tanghali? Kakatulog ko lang ah. Naku, kanina pa tirik ang araw no? Sige na, bumangon ka na dyan. May sasabihin daw sa atin si mama sa baba. Tinatamad pang bumangon si Roy habang inaalis ang kumot na nakataklob sa katawan niya. Nagpalit ng damit at bagong paligo na rin ang kapatid nang mabungaran niya ito. Pagdating niya sa sala ng bahay ay naratnang niyang nagkakape ang ina.
Nagbabasa ito ng lumang dyaryo at malungkot na nakangiti. Namumugto ang mga matang napatingin sa kanyang pagdating. Ngunit katulad ng dati, hindi niya nakikitang magiliw ito sa kanyang kapatid. Tila malayo ang loob nito kay Dante at nalulungkot siya. Nasasaktan sa mga napapansin. Good morning, Ma. Good morning naman, anak. Gusto mo ng kape? Hindi na po. Si Papa, nasaan? Umalis. Anong umalis? Saan siya nagpunta? May importanteng bagay na kinuha sa Maynila. Babalik yun siguro sa 2nd araw. Babalik sa 2nd araw? Seryoso ka ba, Ma? Mananatili pa tayo dito ng 2 araw? Mananatili tayo dito hanggat bakasyon pa ninyo. Ano? Pero wala naman tayong ganyang naging usapan ah. Saka bakit di nagpaalam sa akin si Papa? Dati naman maski pupunta lang siya sa shop o sa tindahan, nagpapaalam siya. Roy, huwag ka na nga makulit. Wala na nga ang papa mo. Umalis. Magkape ka na para naman marelax yung isip mong maligalig. O ikaw naman, Dante, ipagtimpla mo ng kape ang kapatid mo. Para kang todya na nakatayo. Hindi marunong magkusa ang batang ito. Kailangan pa talagang utusan eh. Wag na, Dante. Ako na lang gagawa niyan. Ayan ka na naman, Roy eh. Kaya lumalaking walang pakinabang yung kapatid mo kasi palagi mong pinagbibigyan. Hindi naman po, Ma. Nakakapagtaka naman kasi na si Papa bakit hindi siya nagpaalam sa akin. Ngunit hindi na tumugon ng kanyang ina. Magtatanong pa sana ang binata tungkol sa tunay na relasyon ng kanyang mga magulang ay nakarinig sila ng ingay mula sa labas ng mansyon. 3 kalalakihan ang dumating na puro mga nakamotor. May mga dalang gamit sa pagtatrabaho. May mga dala ring pintura at lahat ay masisiglang nagsisipagbabaan sa motor. Tumayo ang ginang at hinarap ang mga bagong dating. Naiwan sila ni Dante na nakamasid lang sa mga nangyayari sa labas. Nagsisinungaling si Mama. Napabaling ang paningin ni Roy sa kapatid. Ang totoo niyan, naghiwalay na sila kagabi. Iniwan na tayo ni Papa. Di na siya babalik. Ha? Pero bakit? Ano naging problema nila? Wala ka talagang alam, no? Pwede ba? Sabihin mo na sa akin ang lahat ng alam mo. Hindi tunay na asawa ni Papa si Mama. Kabit lang siya ni Papa. May tunay na pamilya si Papa. Dante, sinasabi ko sa iyo yan ang wag na wag mong gagawin na gumawa ng kwento. Malilintikan ka talaga sa akin. Napikon si Roy sa narinig mula sa kanyang kapatid. Sa inis ay iniwan niya ito habang nakatayo sa pinto. Nalilito siya at magulo ang kanyang isip. Mas lalo pa itong nagulo sa mga sinasabi ni Dante. Dahil sa matinding inis ay lumabas siya ng bahay. Pinagsisi pa ang lahat ng mga mararaan ng mga basura. Nagkalat rin ang mga bote ng alak sa paligid. Patungo siya sa lugar kung saan nakatambak ang maraming sasakyan. Hay! Baka gusto mong mag-ingat naman at itigil ang pagsisipa ng mga bagay na nadadaanan mo. Mapapahama ka dyan sa ginagawa mo eh. Baka mamaya makatama ka ng mga nilalang na hindi mo nakikita. Nagkalat ang mga engkanto sa lugar na ito. Ho? Sino ba kayo? Bakit kayo nandito? Lupain ito ng lolo ko eh. At pagmamayari ni Mama ang lupain ito, kasama ng mansyon. Alam ko, iho. Kilala ko ang mama mo. Talaga po? Oo. Kaya nga nilapitan kita ngayon eh. Para balaan na itigil mo ang ginagawa mo. Kasi ayaw kong mapahamak ang anak ni Lydia. Pasensya na po pero hindi po ako naniniwala sa mga engkanto eh. Totoo ang mga engkanto, binata. Marahil ay nasanay ka lang sa buhay sa syudad kaya wala kang paniniwala. Pero mag-iingat kayo sa lugar na ito dahil pinamumugaran ito ng mga masasamang elemento na walang ibang gawin kundi ang magpalaganap ng masamang hangarin.
Mga engkantong ang nais ay makasira ng buhay ng tao. Ang totoo niyan ayoko po talaga sa lugar na ito Pero wala akong magagawa kasi gusto ni Mama dito muna kami habang nagbabakasyon pa kami sa eskwela. Siya nga po pala, pwede po ba ako magtanong? Ano ang nais mong malaman? Bakit po kaya maraming nakatambak na sasakyan dyan? Ngunit imbis na sagutin ay sinundan lamang ng tingin ng matanda ang itinuturong lugar kung saan naroroon ang mga sasakyang tinutukoy nito. Nasa tuktok ng bundok ang kinatatayuan ng mansyon ng kanyang lolo at sa paanan naman yon ay naroon nakatambak ang mga sasakyan. Sadyang iniba nito ang takbo ng kanilang usapan. Ako nga pala si Miring. Ikaw, ano ang pangalan mo, iho? Ako po si Roy, Lola. Malapit lang dito ang bahay ko. Ako ang nagbabantay sa lugar. Ganun po ba? Albularyo po ba kayo? Huwag niyo po sana mamasamain Nakita ko kasi sa pananalita at kilos niyo. Para po kayo yung napapanood ko sa telebisyon na isang makalumang manggagamot. Mahusay kang kumilatis, iho. Oo, isa nga akong albularya. Para saan po yung tungkod na hawak niyo? Sanga po ba ng talisa yan? Ito bang hawak kong sanga? Proteksyon ko ito laban sa kanila. Alam mo kasi, takot ang mga engkanto sa ingay na nililikha nito. Ganun po ba? Kung ganun baka maaari po akong makahingi ng ganyan. Akala ko ba'y hindi ka naniniwala sa mga engkanto? Hindi nga po, pero hindi naman masama ang mag-ingat, di po ba? Oo. Maaga pa. Baka gusto mong magkape. May natural akong kape doon sa bahay na gawa sa sinunog na bigas. Naku, wag na po kayo mag-abala. Ayos lang po ako. Natatakot ka ba sa akin? Huwag kang matakot. Hindi ako isang masamang tao. Malapit lang ang bahay ko rito. Naisip ni Roy na mukhang totoo naman ang sinasabi ng matanda. Isa pa ay naisip din niyang kung sakali mang saktan siya nito, ay kaya naman niyang lumaban at ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi ka na. Mas mabuting makalayo ka sa lugar na ito kaagad. Huwag kang lumalapit sa lugar na ito dahil tunay na delikado para sa iyo. Mabilis lang po tayo kasi baka hanapin ako ni Mama at si Dante na naman ang mapagbuntunan. Ewan ko ba, ba't palaging galit ang mama ko sa kapatid ko? Habang nauunang maglakad ang matanda, ay tahimik lang siyang nakamasid sa kasuotan nito. Butas-butas ang suot at magulo ang buhok. Maraming mga bilog na kwintas ang nakasabit sa liig niya. Maging ang mga pulseras nito ay napapalamutian ng magagandang bato na kulay itim. Wala naman siyang nararamdamang kakaiba sa matanda. Sa katunayan, magaan ang loob niya rito. Wala naman sigurong masama kung pauunlakan niya ang pag-aaya nito sa kanya dahil mabuti naman ang ipinapakita nito sa kanya. Nang makarating sa kubo nito, ay sumalubong sa kanya ang itsura ng bahay. Pati ang mabangong amoy na nagmumula sa insenso at kamanyanan nasa palibot ng kubo. May mga nakalawit pang mga palaspas at agaw pansin rin ang buntot pagi. May lumang gulong na nakasabit sa mga puno at sa loob ay may mga ibong kilyawan ang naninirahan. Nandito na tayo. Maupo ka. Pumasok ito ng kanyang maliit na kubo at paglabas ay may bitbit na itong isang tasa ng kape. Sa isang kamay ay bitbit man ito ang isang plato ng nilagang kamote. Habang iniinom ng binata ang kape, ay di naman niya maiwasan ng maasiwa sa ginagawang pagtitig sa kanya ng matandang babae. Alam mo, naalala ko sa iyo ang apo ko. Kung hindi siya siguro inilayo ng engkanto ay baka kasing laki mo na siya ngayon. Malungkot na saad na matanda.
Naintindihan na ni Roy kung bakit ganun na lamang makatitig sa kanya ang kanyang kausap. Hinayaan na lamang niya ito. Isa pa ay alam niyang malabo na ang paningin ng matanda, lalo't nakikita niyang tila may nakabalot na manipis na kulay puti sa mga mata nito. Napakasarap po ng kape na ito, Lola. Napakabango pa ng aroma. Salamat. Pero seryosong usapan, Roy. Anong ginagawa mo sa lugar na yon? Bakit mo naisip pumunta ron? Nagpapalipas lang po ako ng sama ng loob. Para kasing gumagana ang loob ko sa tuwing nakikita ko yung mga sasakyan na yon. Alam mo bang kanina pa kita napansin pagbaba mo? At ang makita kong doon ka patungo ay agad akong kumilos upang pigilan ka. Ayaw kong mangyari sa iyo ang nangyari sa mga taong nagmamay-ari ng mga sasakyang yon na nakatambak. Ho? Bakit po? Ano po ba nangyari sa kanila? Maaari niyo po bang ikwento sa akin? Ang mga taong sakay ng mga kotseng yon ay misteryosong nangawala. Roy, alam mo bang hanggang ngayon ay hindi pa rin sila natatagpuan? Baka naman po dinukot sila ng mga rebelde at dinala sa bundok. Kasi sabi ni nanay, madami pong masasamang rebelde sa lugar na ito eh. Kaya hanggat maaari ayaw din talaga niyang gumala kami ni Dante. Yung kapatid ko, hindi ako maniniwalang mga rebelde ang dumukot sa kanila, kundi mga engkanto. Kahit ako ay walang nagawa upang mapigilan sila. Kaya sana makinig ka sa akin. Huwag kang tumulad sa mga naunang pinagtabuyan lang ako at hindi naniwala sa akin. Iniabot ng matanda ang larawan kay Roy. Naroroon ang larawan ng isang mag-amang may ngiti sa labi. Kahawig ng kanyang ina ang babaeng nakatayo sa tabi ng matandang lalaking naka-wheelchair. Nahahawig rin ito sa kanyang lolo. Teka, larawan ito ni lolo at ni nanay ah. Bakit po meron kayo nito? Sila ang may-ari ng mansyon, hindi ba? Opo. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang kakain ng mga pagkaing kulay itim. Lalo pa kung nasa hindi ka pamilyar na lugar. Lilinlangin ang iyong mga mata. Paniniwalain ka sa iyong mga nakikita at naririnig. Kapag inalok ka nila ng pagkain, wag na wag mo iyong titikman. Dahil kung hindi, makukulong kanila sa kanilang mundo. Ang kanilang kahariang punong-puno ng kasinungalingan. Biglang naibugan ni Roy ang iniinom na kape. Iho, kinabahan ka naman kagad dahil siguro naisip mo na kulay itim ang kape. Ang sinasabi ko ay pagkain, hindi iniinom. Huwag kang nervyusin. Binibiro niyo naman po ako eh. Pero hindi pa po ninyo sinasagot ang tanong ko. Marami akong mga larawan dito na tulad nito. Naitabi ko ito bago mangyari yung masaklap kong karanasan. Pero maaari bang sa susunod na lang natin pag-usapan? Hindi pa kasi ako handa na pag-usapan yon sa ngayon. Nalulungkot ako kapag naaalala ko yon. Kayo po ang bahala. Siya nga po pala, bakit niyo po pala ako binabalaan tungkol sa mga masasamang nilalang na ito? Dahil minsan na akong naloko ng mga engkanto. Paano ko po maiwasang di maloko ng mga tulad nila? May mga paraan po ba? Naniniwala ka na ba? Parang unti-unti na po ninyo akong nakukumbinsi, Lola. Para makaiwas ka sa kanila, kailangan mong palaging magsuot ng kulay pulang damit. Humihina kasi ang kapangyarihan nila sa mga taong nakasuot ng kulay pulang damit. Hindi sila tinatablan ng mga ilusyong binibigay ng mga engkanto. Oh? Ilusyon? Oo, ilusyon, iho. Sa pamamagitan nito, ay naakit nila ang mga tao na gusto nilang biktimahin. Nagagawa nilang kontrolin ang isip ng kanilang biktima. Ang engkantong yon ay nakatira sa malaking puno ng talisay.
Mukhang nakakatakot nga sila, Lola Viring. Ang nakakatakot sila dahil mga itim silang engkanto. Pagkain nila ang masasamang enerhiya ng mga tao. Kadalasan nilang nagiging mga biktima ay mga taong madaling linlangin sa mga material na bagay. Yung pagkawala nga po pala ng apo ninyo, may kinalaman din po ba yung mga engkanto doon? Natahimik ang matanda. Tila tinatansya nito ang anumang sasabihin. Hindi rin siya makatingin sa mga mata ni Roy. Ayos lang naman po kung ayaw niyo pong sagutin. Nasabi niyo na nga po palang ayaw niyong pag-usapan ng mga bagay na yon. Pasensya na po sa kakulitan ko Hindi. Hindi engkanto ang kumuha sa kanya. Sadyang inilayo siya sa akin ang sarili kong pamilya. Kinalulungkot ko po ang nangyari. Alam kong malabo na magkaayos-ayos pa kami. Pero maski ganon, ay umaasa pa rin ako na balang araw ay makikilala ko ng aking apo bago pa man ako mawala sa daigdig na ito. Mukhang patagal pa po namang mangyayari yon, Lola. Malay po ninyo, magimala ang langit at muling bumalik dito yung pamilya nyo. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Sana nga. At sana'y hindi yun muling hadlangan ng mga masasamang engkanto na iyan. Kailangan lang po siguro magdasal at magtiwala sa Diyos upang malampasan natin ang kapangyarihan ng mga engkanto. Tama ka, iho. Siya nga pala. Huwag mong kakalimutan ang biling ko sa iyo, ha? Umiwas ka sa lugar na yon at huwag ka nang lalapit doon. Baka mamaya madinlang ka ng mga yon. Malabo naman pong mangyari na madinlang nila ako. Saka wala naman po siguro akong nagambala kahapon. Tiningnan ko lang naman yung mga nagaganda mga sasakyan Wala naman akong ginalaw. Pagagandang sasakyan ba ka mo? Opo. Nakita niyang napailing ang matanda. Nasa ilalim ka na nga kagad ng kapangyarihan nila. Alam mo bang hindi totoong magaganda pa ang sasakyan na yon? Mga luma at sira-sira ng mga yon, Roy. Hindi na sila mapapakinabangan pa. Yan pala ang unang ilusyon na ipinain nila sa iyo. Ho? Medyo naguguluhan po ako. Makikita mo ang katotohanan mamaya, iho. Alam mo bang ang kapeng ibinigay ko sa iyo ay hindi basta kape? May kasama yang gamot para mabawi ang iyong katinoan at upang maimulat ang iyong mga mata. Halika. Sasamahan kitang bumalik sa lugar na yon upang malaman mong nagsasabi ako ng totoo. Hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang mga narinig. Hindi niya akalain nangyari na yun sa kanya nang hindi niya namamalayan. Sinaid niya ang laman ng kanyang tasa at nang maubos ito ay nagpunta sila sa gilid kung saan nakatambak ang mga abandonadong sasakyan. Dahan-dahan silang humakbang upang silipin ang kinaroroonan ng mga sasakyan. At ganun na lang ang kanyang pagkabigla nang makita niya ang totoong anyo ng mga sasakyan na hinangaan niya. Hindi niya inaasahang totoo ang sinasabi sa kanya ng matanda. Dahil ang abandonadong sasakyan ay wala ng mga kulay. Sunog yun at halos kulay abo na. Ganun rin ang mga pintuang kinakalawang dahil sa matagal na pagkakaimbak doon. Buong pagtatakang sinulyapan niyang muli si Lola Viring na tahimik lamang na nakatayo sa kanyang likuran. Ano na po ang nangyayari sa akin? Kasama ko si Dante nang kami nagpunta rito Nakakatakot po, ngunit nakakabahala din dahil nararanasan namin ang ilusyong ibinato sa amin ng engkantong nagbabantay sa lugar na ito. Hindi lang yun. Malamang sila din ang dahilan kung bakit di kami makaalis-alis sa lugar na ito kagabi. Malamang ay iniligaw kayo dahil ayaw nila na makawala kayo sa kanilang kapangyarihan. Ayaw na nila kayong pakawalan. Ano pong gagawin ko?
isauli ang dapat isauli. Katulad nyo ang nagmamay-ari ng sasakyang naririyan ay minsan na ring nabiktima ng mga engkanto. Walang iniwan at ipinagkaiba sila sa mga aswang. Naghihintay lang sila ng mga taong mahuhuli nila sa bitag. Kinilabutan si Roy sa kanyang narinig. Natakot siya nang malamang makukulong na pala siya sa kapangyarihan ng engkanto. Laking pasalamat niya dahil nakilala niya ang matandang babae. Ngayon ay alam na niyang hindi sila ligtas sa lugar na iyon. Marami pa sana siyang tatanungin sa matanda, ngunit narinig na niya ang boses ng kanyang ina. Tinatawag siya nito. Kailangan ko na pong umuwi, Lola. Masaya po ako makilala ka. Salamat po sa mga tulong niyo sa akin, ha? Walang anuman, iho. Basta tatandaan mo, mag-iingat ka palagi. Opo, Lola. Huwag po kayo mag-alala. Dahil ngayon, naniniwala na po ako sa mga kakaibang nangyayari dito. Mas mag-iingat na po ako. Saka, siya nga po pala, Lola. Maari po ba akong bumalik sa inyo? Isasama ko yung kapatid kong si Dante. Oo naman, sige. Yun lang at tumakbo na pauwi ang binata. Pagdating niya sa kanilang bahay ay naabutan niyang umiiyak na naman ang kanyang kapatid. At naratnan niyang nagbubunganga na naman ng kanyang ina. Totoong si Dante na naman ang kanyang napagdiskitahan at marahil ay pinagalitan dahil sa kanyang sumandaling pagkawala. Nakita niyang may latay ang balat nito sa braso. Ma, anong nangyari dito? Anong ginawa niyo kay Dante? Alam niya, maski hindi sabihin ng kanyang kapatid, ay napalo na naman ito ng kanilang ina. Natapa lang niya kaya naging ganyan. Tatanga-tanga ba naman kasi? Nilapitan niya si Dante at kanyang niyakap. Kita niya ang takot sa mga mata ng kanyang kapatid. Hindi rin ito nagsumbong sa kanya. Ngunit wala mang umamin sa dalawa, ay alam niyang totoong pinagmalupitan na naman ito ng kanyang sariling ina. Umalis na ito sa kanilang harapan at tinungo ang kusina. Parang wala lang sa kanya ang nangyari. Anong nangyari? Sinaktan ka na naman ba niya? Nadapa lang po ako, kuya. Huwag ka nang mag-alala. Wala na si Mama dito. Pwede ka na magsabi sa akin ng totoo. Yun po talaga ang totoo. O sige, kung ayaw mo magsalita, ayos lang. Pero pasensya ka na, ha. Kasalanan ko to kasi iniwan kita, eh. Dapat pala, isinama na lang kita dun sa pinuntahan ko. Huwag ka na po mag-alala, kuya. Ayos lang naman ako, eh. Ang dahilan kung bakit ako umiiyak, dahil akala ko iniwan mo na ako tulad ng nanay ko. Ano? Anong sabi mo? Hindi ba't kasama naman natin si Mama? Hindi naman niya tayo iniwan, ha. Ay, oo nga po pala. Saan ka nagpunta kasi? Siguro nagpunta ka dun sa mga magagandang sasakyan, no? Oo, galing ako dun. Pero, alam mo ba? Baka hindi ka maniwala na hindi naman pala magaganda yung mga sasakyang yun. Ang totoo niyan, mga luma na yun. At may mga marka na mga nasunog ang iba. Inkantong naglagay ng ilusyon sa aking mga mata. Kaya akala ko maayos pa yung mga yun. Totoo namang mga pangit na yung mga yun, kahapon pa. Kaya nga panayang yakag ko sa yung umuwi, Nakakatakot kaya yung mga sasakyan na yun. Parang anumang oras, may lalabas na multo, Narinig ko yung sinabi mong yun sa akin, Dante. Pero hindi ko lang pinansin. Totoo palang bulok na yung mga coaching yun. Pagkatapos nilang mag-usap na dalawa, ay nagpaalam na ang lalaki na kung maaari muna itong magpahinga sa silid niya dahil medyo nakakaramdam na ng antok. Pagkalapat pa lamang ng kanyang likod sa higaan ay di na niya namalayang nakatulog siya. Tanghaling tapat na nga nang siya ay magising. Agad siyang bumaba dahil nakaramdam na rin siya ng gutom. Ma, ano pong ulam natin? Nandyan, natakpan sa may lamesa. Kumain ka na. Ikaw na lang ang hindi pa kumakain,
Hindi itong manok, kuya. Pasulubong sa atin ni Papa. Ha? Dumating si Papa? Akala ko ba ikalawang araw pa yung dating niya. Saka paanong nakarating agad ang layo ng Maynila? Hindi na siya natuloy umuwi. Diyan lang siya sa bayan. Mas mahalaga kasi ang bagay na aayusin niya sa bayan kaysa ang umuwi sa Maynila. Hindi umimik si Roy. Nang buksan niya ang natatakpang pagkain ay ganun na lamang ang kanyang pagtataka nang makitang kulay itim ang sinasabi nitong pritong manok. Nang igala niya ang kanyang mga mata ay napansin niyang malinis na rin ang mansyon. Ang bilis naman gumawa ng mga trabahador ni Mama. Naayos na agad ang mansyon. Ibang-iba ito sa itsura nito kagabi Napakaganda ng bagong bihis ng mansyon. Parang yun ang pinapangarap niyang bahay. Ang kulay ng pintura, mga disenyo at iba pa ay lahat nagustuhan niya. Kumpleto na rin ang mga kagamitan. Ngunit biglang natahimik si Roy. Naalala niya bigla ang sinabi ni Lola Viring sa kanya. Sisilawin nila ako sa mga pinapangarap ko mga material na bagay. Ang mga pagkain ay kulay itim. Hindi ko dapat kainin to. Tatayo na sana siya ngunit bigla niyang naramdaman na nahilo siya. Nagdilim ang kanyang paningin at pagkatapos noon ay wala na siyang maalala. Bigla na lamang siyang nagising na nasa loob siya ng isang abandonadong sasakyan. Malamig ang simoy ng hangin at sobrang napakatahimik ng kanyang kapaligiran. Magaganda na muli ang mga sasakyang naroroon. Umiilaw pa nga ang mga ilawan sa unahan ng bawat sasakyan na kanyang nakikita. Ngunit sumagi sa kanyang isipan na hindi yun totoo. Isa lamang yung ilusyon. Lumabas ka na dyan. Nakong bata ka, bakit ka bumalik dyan? Hindi ba sabi ko sa'yo'y umuwi ka na sa inyo? Pero umuwi na po kanina. Nagtataka nga po ko kung bakit ako nakarating dito Ang alam ko po kanina, kausap ko lang ang kapatid ko. Naghanap ako ng pagkain sa kusina. Kausap ko rin ang nanay ko. Alam ko nga ay nakauwi ka na bakit ka ulit nandito? Nako, masama na ito. Malakas na ang kapit ng engkanto sa'yo. Malamang ay siya ang nagdala sa'yo dito. Halika na nga, lumabas ka na dyan. Naguguluhan na po ko. Ano ba kasi nangyayari? Natatakot na po ko, Lola. May nagawa po kaya akong mali kaya nila ako ginaganito? Ano ba talaga to? Isang panaginip? Bakit tila pinaglalaroan nila ako? Hindi nakaimik ang matanda sa sinabing yun ni Roy. Alam niya ang pakiramdam ng pinaglalaroan ng mga engkanto dahil siya man ay dumanas rin ng ganoong sitwasyon. Hindi niya lang alam kung hanggang saan ang tatag ng binata upang mapaglabanan ang pagpapahirap na yon ng mga engkanto. Aalis na po ako, Lola. Baka hinahanap na nila ako sa bahay. Pagdating niya sa bahay ay masayang nagkukwentuhan ng mag-asawa sa sala. Ma? Pa? Narito na po ako. Saan ka ba nang galing na bata ka? Hinahanap ka namin kung saan-saan. Mabuti na lang at nasabi sa akin ni Dante na nagpunta ka na naman daw sa mga abandonadong sasakyan. Paalam ka ha? Saka, bakit hindi mo ginalawang pagkain? Hindi ka ba nagugutom? Kakain na po ako pero ayoko po ng ulam Kung may itlog, siguro yun na lang po ang ulamin ko. Ayaw mo ng pritong manok? Kailan pa? Hindi ko lang po gusto sa ngayon. Parang nauumay po kasi ako sa karne. Ganun ba? Di sige, ipaghahain kita ng iba. Mama, may tatanong sana ako sa inyo. Ano yon? May kilala ka bang Viring? Viring? Wala akong kilalang ganon. Malapit lang po dito ang bahay niya. Mabait po siya sa akin Makinig kang mabuti. Hanggat maaari ay huwag na huwag kang lalapit sa matandang yon. Nakakaintindihan ba tayo? Bakit ma? Kilala niyo po ba siya? Saka wala naman pong dahilan para iwasan ko siya. Tinutulungan pa nga niya po ako lalo na sa mga engkanto. Huwag nang matigas ang ulo mo. Sundin mo na lang ang mga sinasabi ko. Saka, aalis na rin kayo dito.
kaya ihanda na ninyo ang mga gamit ninyo. Ilang sandali pa ay pinaghanda na sila ng gamit at sila raw ay magbabalik na sa Maynila. Teka lang. Hindi ko maintindihan bakit pa iba-iba kayo ng desisyon. Akala ko ba dito na lang muna tayo habang bakasyon pa. Ano po ba talaga nangyayari? Kasi itong papa ninyo, nakahanap ng buyer nitong bahay. Ibebenta na natin to para may pera tayo. Ako ay magpapaiwan na muna dito para may mag-asikaso sa mga bagay na dapat ayusin. Malaki na naman kayo ni Dante kaya siguro ayos nang maiwan na muna kayo sa bahay natin sa Maynila. Hindi makapaniwala si Roy sa bilis ng mga pangyayari. Ganun pa man ay wala na rin siyang nagawa at di na nakatanggi lalo na nang inaya na silang sumakay ng sasakyan. Habang lula ng van at mapadaan sa mga abandonadong sasakyan, malungkot niyang natanaw ang kubo ni Lola Biring. Nakita niya rin na mabilis itong lumabas ng bahay at itinaas ang tungkod. Malungkot ang mukhang kumaway ito sa kanya bilang tanda ng pamamaalam ng matanda. Ngunit nang sumilip si Dante sa bintana at sinundan ng direksyong tinitingnan ni Roy, ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lola Biring. Takot ang nakita niya dito. Para itong nakakita ng multo nang makita si Dante. Biglang bumaling ang tingin ni Roy sa mukha ng kapatid. Napansin niyang nakangisi ito. Ilalo ba yung matandang yun, Dante? Bakit ganun kanya tingnan? Parang nakita ko natakot siya sa iyo Ewan ko kuya, ang totoo niyan nakasalubong ko yan kahapon Nag-away kami kasi sinabihan ko siyang mangkukulam nang makita kong sunod siya ng sunod sa akin. Nakakatakot kaya siya. Tinawag mo siya mangkukulam? Hindi tama yun. Hindi mo dapat yung sinasabi sa kanya. Saka, mabait naman si Lola Biring Matanda na siya. Dapat ay natuto ka man lang ng respetuhin siya. Huwag mo nang ulitin yun Kaya mo kuya, hindi naman na tayo babalik dito kaya ayos na yun. Wala ka nang poproblemahin. Saka, huwag kang nagpapaniwala sa matandang yun. Pakilamera yun Shh! Uy, huwag kang ganyan. Ganyang ugali ba natutunan mo sa eskwelahan? Hindi na nga umimik si Dante at natulog na lamang sa upuan. Itinaklob nito ang mga braso sa muka. Ayaw na rin naman niyang humaba ang kanilang pagtatalo at mauwi na naman sa hindi nila pagkakasundo. Kaya nanahimik na lang din siya. Sinubukan na rin niyang ipikit ang kanyang mga mata dahil unti-unti ay nararamdaman niya ang kaunting hilo sa kanilang biyahe. Hanggang sa maya-maya ay nagdesisyon siyang umidlip na lang upang makapagpahinga. Pina nang makarating sila sa bahay nila sa Maynila. Maingay at siksika ng mga tao kahit sa iskinita papasok sa kanilang tirahan sa subdivision. Squatter area kasi ang labas ng gate at kailangan nilang bumaba ng van dahil ipapaayos raw muna ng ama ang kanilang sasakyan. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa sarili niyang silid. Hindi na niya napansin kung sumunod sa kanya ang kanyang mga kasama. At muli ay nakatulog si Roy. Sa kanyang malalim na tulog ay ginising siya ng isang tinig. Boses yun ni Dante. Umiiyak. Nagmamakaawa siya na matulungan niya. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, kitang-kita niya ang isang nilalang na nasa likod ng kanyang kurtina sa bintana. Hindi yun si Dante, sapagkat higit na doble ang laki nito sa kapatid. Kuya! Boses yun ni Dante sa labas ng kanyang bintana. Mahangin sa labas. Nakapatay rin ang mga ilaw at dahil nakabukas ang kanyang bintana, nakikita niyang may tao sa labas. Isang anino na ang hugis ay sa tikbalang. Matutulis sa mga kuko ngunit kaboses ng kanyang kapatid. Kuya, tulungan mo ako! Tulungan mo kami! Pagsusumamo ng nilalang sa nakakatakot na tinig. Hindi kita kapatid! Sino ka ba? Bakit mo ako ginugulo? Tigilan mo nga ako! Bigla siyang natigilan nang muli siyang magising. Panaginip? Paanong nangyari yun? Bakit parang totoong totoo?
Agad siyang lumapit sa bintana at tinanaw doon kung totoong may tao ngunit wala. Imposible rin na magkaroon ng tao doon dahil nasa itaas sila ng pangalawang palapag. Mas tumindi ang kaba at takot na unti-unting nararamdaman ng binata. Gamunggong pawis ang bumubutlig sa natatakot niyang mukha. Upang makasiguro, pinuntahan niya ang silid ng kapatid. Laking gulat niya nang makitang mahimbing lang itong natutulog. Bumalik siya sa kanyang silid, ngunit hindi na niya nagawa pang makatulog. Ano ba itong nararanasan kong ito? Bakit naririnig ko ang boses ni Dante? Kinabukasan ay hindi pa rin bumabangon sa pagkakahiga si Dante. Pasado 7:00 na yun ng umaga, ngunit tulog pa rin ang kapatid. Silang dalawa na lamang kasi ang naiwan sa bahay dahil maagang umalis ang kanilang ama. Dante, gising na. Nagtimpla na ako ng kape mo. Tanghali na oh. Tulungan mo na ako makapagluto ng agahan natin. Ngunit hindi man lang gumalaw ang kanyang kapatid. Nilalabasan na rin ito ng mga bilog-bilog na pawis. Napakarami rin pantal at mapupulang bukol lang lumalabas sa katawan nito. Idagdag pa ang mga latay na ginawa ng kanilang ina. Nagsimula na siyang matakot nang hindi man lang ito gumagalaw kahit sampalin na niya ang mukha nito. Patuloy lamang sa pagtulog ang kapatid. Hindi magandang biro to, Dante ah. Gumising ka na. Lalamig na ang kape. Dahil kung hindi, bubuhusan talaga kita dyan ng tubig. Sinipa-sipa pa ni Roy ang kanyang kapatid, ngunit talagang walang anumang reaksyon ang makikita sa mukha ng natutulog pa ring kapatid. Nagsimula na siyang magpanik at tinawagan ng ina upang makabalik agad sa kanilang tahanan. Doon nga ay napag-alaman din niyang nakita raw ng kanyang ina si Dante na walang tigil daw sa pagtakbo sa paligid ng abandonadong mga sasakyan. Nagtataka man ay muli niyang tinapunan ng tingin ang nahihimbing pa ring kapatid. Kasama ko dito si Dante, ma. Hindi si Dante nakikita niyo dyan. Naririto po siya, ma. Bumalik na po kayo rito. Natatakot na ako dito. Nanginginig ang boses na wika ni Roy. Hindi niya inalisan ng tingin na ang kasama sa takot na baka malingat siya ay mawala na sa kanya ang pinakamamahal na kapatid. Narinig niya ang tunog ng isang pupugak-pugak na sasakyan sa labas. Nang silipin niya ito, ay nakita niyang bumaba sa van ng kanyang ama. Papa, si Dante, hindi magising. Agad ay bungad niya sa ama. Papa, may alam po kung tao makakatulong sa atin. Kailangan po natin makabalik sa Quezon. May kilala po kong albularyang kayang gumamot sa mga ganitong sakit. Ngunit mariing tumanggi ang kanyang ama. Hindi raw ito naniniwala sa mga ganoong klase na manggagamot. Agad nitong binuhat ang anak at dinala sa kanilang van. Walang nagawa si Roy kundi ang sundan ng kanyang ama, at bago nito paandarin ng kanilang sasakyan ay nakasakay na rin siya at hawak niya ang wala pa ring malay na kapatid. Ngunit pagdating sa ospital, matapos ang ilang test ng mga doktor sa kanyang kapatid, ay walang makapagsabi sa mga ito kung ano ang naging problema sa katawan ng pasyente. Dante, gising na. Nag-aalala na ang kuya sa'yo. Sa gitna ng kanilang pagtataka sa tunay na kalagayan ng kanilang pamilya ay may lumapit na isang matandang babae. Narinig ni Roy na sinabi nito sa kanyang ama na kung naniniwala ito sa albularyo ay kaagad na dalhin ito doon. Sinabi nitong hindi kayang gamutin ng doktor ang iniindang karamdaman ni Dante. Ano pa? Naniniwala na po ba kayo sa akin? Agad tumango ang kanyang ama. Kaya naman upang mapagaling ang anak ay nagdesisyon na silang sundin ang sinabi ni Roy. Muli silang bumalik ng Quezon upang hanapin ang matandang sinasabi ni Roy. Pagdating nila sa tapat ng bahay ni Lola Viring ay binuhat ng ama nito si Dante. Kinakabahan ng labis ang binata sa maaring kahinatnan ng kanilang bunso. Lola! Lola Biring! Lumabas ang matanda. Makikita sa mukha nito ang labis na gulat. Agad yung napansin ni Roy lalo na nang makita niyang natulala ang matanda nang makita sila.
Lola, tulungan niyo po si Dante. Magmula po kasi kagabi, hindi na po siya nagising eh. Hindi na talaga siya magigising dahil hindi na ito ang kapatid mo. Ho? Hindi na ho ito si Dante? Ano po nangyari? Ikinalulungkot ko, Roy. Pero itong kasama niyong Dante ay isang huwad at nagpapanggap lamang. Nakita ko itong kasama niyong nakasakay sa van nung pauwi kayo. Kitang-kita ko ang kanyang tunay na anyo. Isa siyang batang engkanto na nakatuwa ang gayahin ng anyo ng iyong kapatid. Paano po kayo nakatitiyak, Lola? Maaari niyo po ba kaming tulungan mabawi siya kung sakali? Nakikiusap po ako sa inyo. Mahirap na, iho. Pero bakit nila ginawa yun? Anong naging kasalanan ng kapatid ko? Wala namang naging kasalanan sa kanila si Dante ah. Kung meron mang lumapastangan sa lugar nila ako yun eh. Dapat ako yung kinuha nila. Totoo namang kukunin ka rin dapat nila. Pero naunsya lamang yon dahil nakontra ang tangka nilang pagkuha sa iyo. Hinalulungkot ko. Hindi ko kayo matutulungan sa bagay na ito. Hindi na natin mababawi ang kapatid mo. Parang mapipiga naman ang puso ng binata nang marinig yon sa matanda. Ayaw niyang isipin na hindi na may babalik sa kanila ang kanyang kapatid. Ito lamang isa sa nakapagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Naglag ang balikat nilang mag-ama nang malamang wala ng pag-asa upang mabawi at makuha si Dante. Babalik mo kayo sa mansyon. Maaari ba akong sumama? Nais ko lang kayong ihatid upang masiguro ang inyong kaligtasan laban sa mga nagmamatsyag na engkanto sa paligid. Ayokong pati itong si Roy ay mapahamak. Sumang-ayon naman ang ama ni Roy. Nang marating nila ang mansyon, ay labis-labis ang naging gulat ng babae nang makita na muli silang bumalik. Agad na pukaw ang tingin nito sa walang malay na binatilyo. Anong nangyari dyan? Hindi na po namin magising. Yung po pala hindi na daw po ito si Dante. Napalitan na daw po ng engkanto. Anong pinagsasabi mong engkanto? Sino namang siraulo nagsabi sa iyo ng ganyan? Ako? Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Umalis ka dito! Ayaw ko makita ang pagbumuka mo dito sa pamamahay ko! Magkakilala po kayo? Bakit ba dinala yan dito? Hinatid lang po niya kami dito kasi nga baka kumapano kami. May nagmamasid daw po kasing masasamang nilalang sa daan eh. Nagpapaniwala naman kayo sa baliw na matandang ito! Labayas ka sa bahay ko! Huwag kang ganyan, Lydia. Kung tutuusin ay bahay ko pa naman ito at meron pa rin akong karapatan dito. Kaya huwag mo kong ipagtabo yan. Ang kapal! Matagal ka ng patay. Matagal na kitang itinuring na patay dahil kasalanan mo kung bakit matagal na naging miserable ang buhay ko. Ikaw ang sumira ng buhay ko. Hindi totoo yan. Hindi totoo? Bakit hindi mo na ba naaalala nung ipinagtabuyan mo kami habang ipinagbubuntis ko si Roy? Kasi ayaw mo sa asawa ko. Tapos ngayon ay nagkukunwari kang mabait at may paki sa mga anak ko? Sano? Kunwari gagamutin mo ang bunso ko? Hahawakan mo ang katawan niya? Ganon ba? Hindi! Hindi ako papayag na gamutin mo siya! Hindi mo anak si Dante. Natahimik ang lahat sa sinabing yun ng matanda. Mataman lamang na nakinig ang binatang si Roy. Manahimik ka! Wala kang alam! Alam ko ang lahat. At alam ko din na batid mo ang aking ibang kakayahan bilang isang albularya. Alam ko ang lahat, Lydia. Gusto mo ba akong subukan? Sadya mo, nagpunta ka ba dito para pasakitan ako? Hindi ka pa nagsasawang sakta ng iyong sariling anak? Po? Kayo po ang lola ko? Huwag mo siyang tawaging lola. Wala siyang karapatan sa inyo. Nagsinungaling po kayo sa akin, Mama. Ang sabi niyo matagal nang patay ang lola ko. Hindi ko gustong itago sa inyo ang buong katotohanan. Ayaw ko rin masaktan ng iyong damdamin. Sinabi ko sa iyo noon na layuan mo ang matandang yan. Ngunit hindi ka nakinig. Hindi mo ba alam na mangkukulam ang matandang yan at hindi totoong albularya? Hindi totoo yan. Kung merong manghuwad dito ay ikaw yon.
Alam mo bang ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala sa inyo si Dante? Puno ng hinanakit sa iyo ang bata dahil kahit kailan ay hindi mo siya itinuring na anak. Dahil alam mo sa sarili mo na anak siya ng asawa mo sa dati niyang asawa. Na magkabalikan sila ay nagkaroon sila ng anak at yon ay si Dante. Ngunit nang mamatay ang totoong ina nito ay pinilit mong bumalik sa iyo ang iyong asawa. Masama talaga ang ugali mo kasi ginamit mo ang bata. Kunwari ay magiging mabuti kang ina sa kanyang anak. Pero ano? Pinagmamalupitan mo ang bata. Sinungaling ka. Ngunit hindi kumbinsido si Roy sa narinig na pahayag ng kanyang ina. Lalo pa at nakita niya ang reaksyon ng kanyang ama na nakatungo lang at di nagsasalita. Hindi nito kinokontra ang anumang sabihin ng kanyang Lola Viring. O sige, sabihin na nating tunay na masama ang ugali ko. Pero nagmana lang naman ako sa iyo Parehas lang tayo. Huwag kayong magmalinis. Dahil ilang beses ako lumapit noon sa inyo. Nagmamakaawa sa inyo ni Papa pero ano ginawa niyo? Ipinagtabuyan niyo ko at di ako tinanggap sa kabila ng aking kalagayan. Wala kang awa. Tao lang din akong nagkakamali. Pero tama bang idamay niyo pa ang anak ko sa mga kasalanan ko? Gulong-gulo si Roy sa naging palitan ng mga salita ng dalawang babae na nasa kanyang harapan. Ang ama naman niya ay nakatayo lang at gulat na nakikinig sa naging pag-uusap ng mag-inang napakatagal na walay sa isa't isa. Halos mabingi si Roy sa katotohanang narinig ng mga sandaling yon. Akala niya perpekto na ang pamilyang kinabibilangan niya. Ngunit nagkamali siya dahil punong-puno ng kasinungalingan ang mundong kanyang kinabibilangan. Hindi niya namamalayang umaagos na ang mga luha sa kanyang pisngi. Ganon rin ang kanyang ama na hindi makapaniwalang nalalaman na matanda ang buong katotohanan maski hindi naman nila ito nakasama. Tama na po yan. Ang importante sa ngayon ay kailangan natin mag-isip ng paraan kung paano mapapagaling si Dante. Sinabi ko nang hindi yan si Dante. Para mapatunayan ko sa inyo yung nagsasabi ako ng totoo, ay may dala kong sukang pula at ibubuhos ko ito sa katawan niya. Doon nyo malalamang totoong may engkantong gumagaya sa kaanyuhan ng batang ito. Dinukot na matanda sa bulsa ang isang maliit na bote. Naglalaman ito ng kulay pulang suka. Ang sanga ng talisay ang makikitang nasa loob niyon. Meron din itong damo ng makahiya at batong puti. Ibinuhos na matanda ang suka sa katawan ng natutulog na si Dante at hindi sila makapaniwala sa nakita ng kanilang mga mata. Unti-unting nagbago ang itsura nito at naging isang malaking katawan ng saging. Ilusyon na lang ang nakikita at nakakasama nila. Dahil nang sila ay pumunta ng Maynila, ay tuluyan ang nagpaiwan sa lugar na iyon ng huwad na engkanto at nagpalit ng katawan ng saging. Diyos ko, ang anak ko, naging katawan ng saging. Ano nangyari? Halos maglupasay sa pag-iyak si Aling Lydia. Sadyang ganon siguro ang tao. Sakalang nila nalalamang mahal nila ang tao kapag ito ay nawala na sa buhay nila. Sige na, uuwi na ako. Patawarin niyo ako kung wala na akong magagawa sa bagay na ito. Sandali lang po, Lola. Pwede po ba akong sumama sa inyo? Anong sinasabi mo, Roy? Iiwan mo kami? Pasensya na po, Mama. Pero gusto ko po munang lumayo. Hayaan na lang po muna ninyo ako sa bahay ni Lola. Ayaw ko munang makita at makausap ka, Mama. Umiiyak siyang sumunod sa umalis na Lola Viring niya. Kahit tahimik lang ito sa paglalakad, alam niyang umiiyak rin ito at nasasaktan. Akala niya walang katotohanan ang tungkol sa mga engkanto. Galit ka ba sa akin, Roy? Matagal na kitang kinasabi kang makitang muli. Ngunit natatakot akong malaman kung ano ang damdamin mo sa mga nagawa ko sa iyo. Huwag niyo po akong alalaanin, Lola. Alam kong nagpadala lang po kayo sa bugso ng inyong damdamin. Ang inaalala ko lamang po ay kung kailan ko muling makikita si Dante. Mababawi pa po kaya natin siya? Hindi ko po akalaing mahahantong po kami sa ganitong sitwasyon .
ang mawala sa amin ng kapatid ko. Magkaiba man kami ng ina, sa puso ko tunay at buo ko siyang kapatid. Tumigil sa paglalakad si Lola Viring at humarap kay Roy. Pinagmasdan nitong mabuti ang balungkot na mukha ng apo. Saka niyakap ng buong higpit. Punong-puno ng pangungulila, pinunasan nito ang mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Kapag naisaoli mo na ang mga bagay na kinuha mong pag-aari nila, muli nating makakasama si Dante. Pero bago yon, kailangan muna nating gawin ang mga ritual sa pagbabawi. Kailangan nating mag-alay ng mga tandang sa malaking puno. Paduduguan natin at ikakalat yon sa palibot ng kanilang tinitirhan. Tatawasin natin ang palibot ng abandonadong mga sasakyan. Isasauli natin ang mga bagay na kinuha mo, gayon din ang sasakyang kinuha ng iyong ama. Makikipagkasundo tayo sa kanila. Pero hindi rin naman po sa kanila yun, hindi po ba? Bakit ang kapatid ko ang kinuha nila? Ako ang nagkasala sa kanila, hindi ang kapatid ko eh. Muntik ka ng manganib kung hindi lang kita agad napigilan. Ang mga pag-aaring nahawakan ng mga engkanto ay tinuturing na sa kanila at walang sino man ang maaring magmay-ari maliban sa kanila. Alam kong huli na, ngunit makikiusap tayong isoli nila si Dante. Paano po lolang tungkol sa inyong apo na nahiwalay sa inyo dahil nakuha rin siya ng mga engkanto? Ngumiti ng payapa ang matanda sa harap ni Roy. Engkanto, kasi galit ako sa mama mo. Hanggang ngayon, nagpapasalamat ako at naibalik kang muli sa akin. Ngunit malungkot dahil isang bata na naman ang nakuha nila at nawawalang katulad ng mga nangyari sa mga naunang biktima. Mahirap kasing walang naniniwalang totoong may engkanto. At ang hinuhusgahan ay ang katulad ko na gumagawa lang daw ng mga kwento upang katakutan ng lugar na ito. Kailangan daw munang may makita bago ako paniwalaan. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa kubo. Naratnan nila ang ibong kilyawan na hindi mapakali sa pugad nito. Palatandaan kasi yun ni Lola Viring sa mga engkantong lumalapit sa kanilang kubo. Halos magwala ito. Ganon rin ito nang una siyang mapadalaw sa matanda. Lola, ito po ba yung tinutukoy niyo na dapat kong maisuoli sa kanila? Mababawi pa po kaya natin si Dante? Iniangat ni Roy ang susi at ipinakita yun sa matanda. Inilagay yun sa umuusok na insenso at muling tumingin sa kanya. Sana noon mo pa ito isinauli. Ang kailangan lang natin ay matawag mo siya sa loob upang makabalik si Dante. Meron ka bang nag-iisang bagay na ibinigay mo sa kanya na maaring tumawag sa kanya ng pansin sa sandaling makipag-usap tayo sa mga engkanto? Naalala bigla ni Roy ang pulang jacket na ibinigay niya sa kapatid. Ngunit nawawala na yon at hindi na niya mahanap. Ang pulang jacket po, suot niya po yun nung kasama ko siya dito eh. Kaso po nang muli siyang bumalik eh, hindi na niya suot ang jacket. Ang sabi niya eh, hindi niya suot yun. Yung pala eh, hindi na yun yung kapatid ko. Bakit nga ba hindi ko napansin? Hayaan mo na yan. Kailangan nating mahanap ang jacket na yon. Maaring sa mga oras na ito ay pinapainan na siya ng mga material na bagay na gustong-gusto niya. Pero hindi naman mahilig sa material na bagay si Dante eh. Simple lang at Kung painan siya doon ng isang nagpapanggap na ina na kunwari nagmamahal sa kanya ng totoo, baka hindi na niya gustuhin bumalik dito. At yung jacket, mukhang alam ko na kung saan yon hahanapin. sa lugar ng mga abandonadong sasakyan, tama po ba? Tumango ang matanda dahil doon ay tila nabuhayan ng loob ang binata. Kahit papaano ay naramdaman niya at masaya siya sa pag-asang yon. Agad silang nagpunta sa lugar na yon. Mabilis siyang hinanap yon sa bawat sulok ng mga sasakyan. Ganon din si Lola Viring na tumulong na rin sa paghahanap. Anong ginagawa niyo? Nagulat ang dalawa nang makitang naroon si Aling Lydia at ang ama ni Roy. Hinahanap po namin yung jacket ni Dante.
Yun lang kasi ang paraan upang makausap namin at magkaroon tayo ng tulay para marinig tayo ng engkantong kumuha sa kapatid ko. Sige, tutulong kami sa paghahanap. Pagkasabi noon ay nagpatuloy na sila sa paghahanap ng bagay na yon. Si Aling Lydia ang nakahanap ng jacket. Lumuha ito ng labis nang matagpuan niya yon. Nay, eto po, nahanap ko na. Tinawag mo akong nanay. Hindi siya sinagot ni Aling Lydia. Iniabot lamang nito ang pulang jacket sa matanda. Simulan na po natin ang pagbawi sa aming anak. Sige, salamat. Kahit hindi man direktang nagkapatawaran ang dalawa, ay alam ni Roy na ayos na ang mag-ina. Agad sinimulan ni Lola Viring ang ritual sa palibot ng puno ng talisay. Lahat sila ay naghihintay sa tugon ng engkanto. Ngulit wala naman silang nakikitang kakaiba sa paligid. Hindi pa po ba sila nagpapakita, Lola? Ano po bang itsura nila? Kawig po ba natin sila? Oo, parang tao din sila. Pero ang kaibahan lang ay kaya nilang mag-iba ng anyo. At higit na makapangyarihan sila kesa sa atin. Ayaw nilang nagagambala ang kanilang lugar. At sa tuwing nagagalaw sila ng tao, ay gumagawa sila ng ritual na maaaring makasakit sa taong yon. Grabe naman po pala sila. Shh! Huwag kang maingay. Nandito na sila, nakamasid lang. Nakikinig sila sa usapan natin. Grabe ang dami nila, Roy. Talaga po? Huwag ka matakot, anak. Kasama mo naman kaming lahat. Maya-maya ay magbibigay ako ng hudyat kung kailan ka maaaring magsalita. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin kasi limitado lang ang ating oras. Sa loob ng halos 30 minutos na paghihintay, ay biglang sumenya sa matanda kay Roy. Tabi-tabi po. Nakikiusap po kung pakibalik na lang po yung kapatid ko. Kapalit ng aking kapatid ay ang mga bagay na kinuha ko mula sa inyong mga tiraan. Patawarin niyo po ko kung nagambala ko po kayo. Sana mapatawad niyo ako. Dante! Dante! Naririnig mo ba ang kuya? Nakikiusap ako, kapatid ko. Umuwi ka na. Hinahanap ka na ni Mama. Anak, naririto si Mama. Patawarin mo kung lagi kitang sinasaktan. Bigyan mo pa sana ako ng pangalawang pagkakataon upang maitama ang nagawa kong pagkakamali sa'yo. Anak, miss na miss ka na ni Mama. Sa gitna ng pagluha ay nagawang humingi ng tawad ni Aling Lydia sa anak. Si Roy din ay napaluha at damang-dama ang buong sinseridad sa paghingi nito ng tawad. Ngunit walang tugon. Walang bakas ng isang batang nawalay sa kanila ng matagal. Kaya bagsak ang balikat na malungkot silang umalis. Ngunit naalala ni Roy ang dalang pulang jacket. Itinaas niya yon at nagbabaka sakaling sa pamamagitan nito ay matatawag na niya ang kapatid. Dante! Naiwan mo pala itong jacket ang binili ko para sa iyo. Halika! Lumabas ka muna upang maisuot mo ito. Magtatampo si kuya kapag hindi mo ito sinuot. Halos nanginginig si Roy ng mga sandaling yon dahil natitiyak niyang kapag hindi niya nabawi ang kapatid ay hindi na niya muling makikita at makakasama ito. Tatalikod na lamang siya nang biglang lumabas sa abandonadong sasakyan si Dante. Pahikab-hikab pa ito. Tila nang galing sa malalim na pagkakaidlip. Dante! Nang makita ang kapatid ay agad niya itong sinalubong at pinupog ng halik. Ew! Ano ba yan, kuya? Kadiri ka naman eh. Biglang nagtawa na naman ang mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi na rin mapigilan ni Aling Lydia ang tuwa nang makitang nakabalik na nga si Dante. Isang himalay ito. Halos mapugto ang hininga ni Dante sa mahigpit na pagkakayakap nila. Saan ka ba nang galing? Nag-alala kaming lahat sa iyo eh. Hindi ko rin alam, kuya, kung anong nangyari. Kasi alam ko, nakatulog ako sa sasakyan na yan eh, kasi binabantayan kita.
Alam mo, ang ganda-ganda ng panaginip ko. May nakita akong magandang babae. Dinala niya ako sa isang napakagandang lugar. Uy, sa susunod, huwag kang kung kani-kanino sasama ha. Matanda ka na eh, dapat alam mo na yun eh. Ala, panaginip lang naman yun eh. Tsaka, bakit pa kayo nag-iiyakan? Para naman ang tagal-tagal kong nawala. Ay nako, huwag ka na magtanong. Basta importante, nandito ka na. Saka, huwag mo na munang hubarin tong regalo kong jacket sa'yo ha. Ang init kaya niyan. Inubad ko yan kasi pinagpapawisan na ako ng sobre. O sige na mga anak, umuwi na tayo. Baka mamaya may masama pang mangyari sa atin dito. Yung sasakyan mahal, isoli mo na din kung saan mo yung kinuha. Hindi na baling yung kotse na lamang natin na luma ang pagtiyagaan natin. Mas mahalaga ang buhay ng bawat isa sa atin kaysa sa anumang material na bagay. Nay, sumama ka na rin sa amin pag-uwi sa mansyon. Marami pa po tayong pag-uusapan. Ngunit unang hakbang pa lamang ni Roy palayo sana sa lugar na yon ay bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng ulo. Ang sakit ma! Halos bigayin nito ang buong muka. Maya-maya ay naramdaman niyang tila umikot ang kanyang mundo hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. Paggising niya ay naroon na siya sa loob ng mansyon. Nakatingin sa kanya ang lahat ng kanyang mga kasama. Ano pong nangyari sa akin? Walang kaalam-alam si Dante sa totoong nangyari sa kanya. Maski panay ang tanong niya ay walang sumasagot sa kanya. Nilapitan ni Roy ang kanyang lola at kinausap. Kakaiba ang ikinikilos nito. Namumula mga mata nito at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Maaring dala lang yun ng nakaraang pag-iyak ng matanda. Nawalan ka ng malay. Binuhat ka ng iyong ama pauwi dito sa bahay. Siguro ay dahil sa sobrang init kaya nangyari sa iyo ang bagay na yon. Ganun po ba? Siguro nga. Ay, siya nga po pala. Salamat po sa pagtulong sa akin na mabawi si Dante ha. Ang totoo niya ay nawalan na rin ako ng pag-asa kanina, Apo. Pero ikaw talaga yung nagligtas sa kapatid mo, hindi ako. Kung hindi dahil sa tulong niyo masaya ako Lola na nagkaayos na rin kayo ni Mama. Masaya rin ako, Apo. Kahit papaano ay mamamatay akong walang bitbit na sama ng loob sa mama mo. Miss na miss ko kaya yan. Kunwari lang nagalit ako sa kanya kasi naman matigas ang ulo nun. Nagalit lang naman ako sa kanya kasi hindi man lang niya nagawang tingnan ng ama niya maski sa huli niyang sandali. Hindi po yun totoo Lola. Kasama po kami ni Mama nung ilibing si Lolo. Kaso ayaw lang niya magpakita ni Mama. Nasa malayo lang po kami nakatanaw. Talaga, kung ganon wala pala akong dapat na ikagalit sa kanya. Wala po talaga. Pero masaya po kasi ako, kompleto na yung pamilya natin. Ay, siya nga po pala. Ano na po mangyayari dun sa mga engkanto? Wala, iho. Kasi hindi naman natin sila pwedeng pakialaman. May karapatan din kasi silang manirahan sa mundong nilikha ng Diyos. Ang lugar na yon ay kanila. Kaya iwasan na lang natin na gambalain ang kanilang pananahimik sa lugar na yon. Nakarinig ng tunog ng motor si Roy. Nakita niyang nasa may pintuan na ang lalaking alam niyang siyang inupahan ng kanyang ina na mag-ayos ng ilang bahagi ng mansyon. Nakasilip ang mga ito sa pinto at siya ay pinagmamasdan. Napansin niyang tila nagtataka ang tingin ng mga ito sa kanya. Hindi na lamang niya yung pinansin at tuloy pa rin siya sa pakikipagkwentuhan sa kanyang lola. Inay, Roy, halina kayo, kakain na. Nakapaganda na po ako ng ating hapunan. Opo ma, susunod na kami. Halina po kayo Lola, kain na daw tayo. Nang muli niyang lingunin ng mga lalaki, ay mabilis silang nagsialisan at nagmamadaling pinandar nila ang kanilang mga sasakyan. Tumayo si Roy at tinungo ang hapagkainan. Subalit pagdating niya doon ay nakita niya ang totoong sitwasyon.
Napakaraming pagkain ang nasa lamesa pero lahat ng yun ay kulay itim. Tumambad sa kanyang paningin na ang mga kasama niya sa bahay ay pawang mga puno na lang ng saging. Napahawak na lang siya sa kanyang ulo at naramdaman ang labis na pagsakit noon. Hindi kayang ipaliwanag ng kanyang isip kung paano o kung ano ang nangyari. Ang lahat ng nakikita niya ay dala na lamang pala ng kanyang mga ilusyon at paglalaro sa kanya ng mga masasamang engkanto. Lahat ng mga mahal niya sa buhay ay kinuha ng lahat ang mga yon. Hindi niya alam kung kailan at kung paano kinuha sa kanya ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang mga nakikita niya ay pawang mga likha na lamang pala ng kanyang imahinasyon. Masyado nang kinontrol ng mga engkanto ang kanyang isip kaya parang totoo ang lahat ng mga nangyari. Bumalik siya sa lugar ng mga abandonadong sasakyan at doon ay nagsisigaw at tinatawag ang kanyang mga kapamilya. Hindi ko alam na ganito ang kainatnan ang kapalit ng pakingialam ko sa mga gamit nyo. Pinagsisisihan ko na nangyari. Sana'y mapatawad niyo po ako. Dinukot niya sa bulsa at naroon pa. Nakapa niya ang susi ng isang sasakyan. Inihagis niya yon sa nakatambak na mga kotse. Ang hindi alam ni Roy ay mga masasamang nilalang ang mga engkantong kanilang nagambala. Hindi pinatawad ng mga ito ang binata. Ibinalik nga nila ang kapatid niyang si Dante pero nang mawalan siya ng malay ay binihag nila ang buo niyang pamilya. Bagamat isang albularya ang kanyang lola ay walang nagawa ito dahil sa dami ng mga engkantong nakaabang sa kanila para sila ay mabiktima. Kung bakit iniwan nila si Roy, walang nakakaalam ng tunay na dahilan. Ngunit sa kabila ng kanyang kalayaan ay kapalit nito ang kanyang katinuan. Napaliw si Roy. Nagpagala-gala ito sa kalye ng Quezon. Umapara ito ng mga sasakyan at nagsasalita na mag-isa na tila may kinakausap. Palaging binabanggit nito ang pangalang Dante at madalas din ay nagsasalita ng tungkol sa mga engkanto. Nagbibigay ito ng babala sa mga tao at ikinukwento nito ang nangyari sa kanyang pamilya. Ang mga taong nakakarinig noon ay walang nagawa kundi ang mapailing nilang at maawa sa naging kalagayan ng binatang baliw. Wakas!